Hello mga ka-RC. So ngayon meron akong bagong i-unbox na item or gadget dito sa aking channel. May bagong dating na parcel. So mabilis siyang dumating, days lang, siguro mga 5 days lang dumating. Ito yung yung Hover Air X1. Ito yung selfie drone na sinasabi ko na hopefully ay magiging enjoyable yung yung aking paggamit na ito. And hopefully magkaroon din ng idea yung mga balak bumili nito. Saka yung mga nagbabalak na mga gustong gumamit nito, at least magkaroon ng idea, especially sa unboxing, kung ano yung laman, tapos yung kung paano gumamit, especially dito sa Pilipinas, kasi mostly na nakikita ko mga reviews nito and unboxing are purely English mga Europe, like that, US. Yeah, pero dito sa Pilipinas, I think meron na ring mga ngilan-ngilan, pero wala pa akong nakikitang Tagalog na unboxing nito and review. So hopefully magustuhan nyo yung yung unboxing video na to. So huwag na natin patagalin mga RC. So ito yung box. Ayan, medyo malaki-laki siya pero manipis. Medyo malapad lang pero manipis. Hopefully genuine nga to, legit. Kasi hindi ko alam kasi mabilis yung delivery, so medyo doubtful ako sa item Anyway, tingnan natin. Bubuksan ko na siya. Medyo doubtful ako pero I hope na legit yung laman nito. Gugupitin ko na lang siya. And maganda yung pagkakarap. Yun, puro bubble wrap siya. Yung malambot. Safe yung parcel, yung item. Yan. Secure na secure. Yung box, may may balot pa, may outer box pa, na protection. Bago yung pinaka main box niya. May may balot pa. Let's go ahead and buksan na natin 'to para makita ko na yung pinakalaman niya. And kung totoo nga, kasi ganda naman yung pagkakabalot niya. Ayun, legit nga. Legit naman. Ayun medyo legit. Ayun, yung box Hover Air X1. Legit siya mga RC. Mabigat. Legit siya Hover Air X1. Yan ganda ayun box. May dito. Dito parang dito mo siya hihilain May perforation na line. Yan Hover Air. Sana hindi baliktad yung video niya. Buksan na natin. Ito, dito may perforation area siya I mean line. Dito mo yata siya hihilain. Yan malutong, crispy, crisp. Ayan wow. Legit mga ka-RC Hover Air. Wow, legit ganda. Ito, tingnan natin kung ano yung mga laman. Ayan. Ito, battery charging hub. Tingnan natin yung laman yung itsura ng battery charging hub. Kaka-excite naman.
Kasi parang nakakasawa na rin yung DJI eh. Yung long distance na drone, tapos parang nawawala na yung ano, yung beauty ng kukuhanan mo pagka sobrang layo na. Ayan mga ka-RC ha, legit nga. Grabe, tibay ng pagkakapak oh. Ayan. Wow, dalawang battery yung kaya niyang i-charge oh. Ganda. Legit. Legit nga. Ayun. Hey, charging hub. Charging hub, tapos merong user manual sa ilalim. Ayan yung mga i-expect nyo pagka bumili kayo. Ayan, may napakaliliit. Napakaliliit ng ano niya, ng letters. Ayan, charging hub, nandito siya oh. Ayan yung i-expect nyo pagka bibili kayo. Ayan, tapos eto nandyan. Okay, so dito ko siya para makita nyo rin. Ayan, charging hub. Ayan, nandyan. Ayan, charging hub. Ito, baba ko na to. Ito na. Tapos ito, battery. Actually, dalawang battery yung ano eh. Dalawang battery yung in-order ko eh. So, bali yung ano nga pala nito is 00 Robotics. Yan yung may ano niya, yung may gawa. Yan yung ano niya, yun yung manufacturer, 00 Robotics. Sana hindi baliktad pagka nag ano. Yan o, yung battery. Eto mga expect nyo pagka bumili kayo nito, makikita nyo sa unboxing na to. 2 watts yung ano eh, dalawang battery yung in-order ko eh. Sana yung isang battery na andun na sa ano, sa aircraft. Iba din ng pagkakapak, ganda. Ganda ng pagkakapak niya. Talagang secure na secure din. Silit ang battery oh. Bali ito yung mga expect nyo guys, mga ka-RC, pagka bumili kayo. So yung battery niya oh. Yung connector pin, ano? Yung connector. Ilang milliamperes ba to? 00 Robotics. Tapos meron din user manual sa ilalim. Mamaya na natin babasahin yan or check. Ayan. Battery. Ito yung box ng battery. Protection foam, wala to. Tapos what else? Meron, wala na. Box lang. So itong pinaka unit. Itong batteries yung in-order ko eh. Ito, silyado oh. Silyado siya oh. Ganda oh. Sealed na sealed oh. May ano eh, may plastic na ano eh, balot eh. Nabuksan na natin. Saan nandun sa loob yung ano? Yung battery niya. Sana nasa loob. Siyempre pag bago, iingat-ingatan mo to. Kahit yung box, iingatan mo na hindi masugatan. Dito talaga eh, kahit baby, di ba? Pagka baby, iingat-ingatan mo talaga eh. Pagkakaingat-ingatan mo eh. Kahit sa tao, di ba? Yung baby, iingatan mo talaga eh. Kahit pagbukas ng, kahit pagpunit ng plastic, talagang ingat na ingat eh. So ito, ayan o, plastic oh. Yan. Hopefully nasa loob yung ano. Nasa loob yung ano niya. Yung extra battery. Kasi nga 2 batteries tong inano ko eh. In order ko eh.
Nawawala sa camera eh. Oops, yun pala. Ano pala eh, kailangan i-slide lang. Nakapatong. Ayun, nakapatong. Jig. Daming ano eh. Daming kung ano-ano eh. Ito, user manual yata to. May ano pa eh. Ayan, yung user manual oh. User manual mamaya. Check ko siya mamaya. Tapos, ayan. Parang quick instruction. Ito yung, ay, ang liit. Ayun, mukhang dito na yung battery. Mukhang dito na yung battery sa, ano, sa aircraft. Ayan yun, no. Walang gimbal cover. Black. Napakaliit, oh. Cute. Laruan eh. Laruan na laruan eh. Laruan na laruan eh. Ang liit oh. Yung palad ko. Parang palad lang kalaki. Foldable oh. Tapos syempre brushless motor yan. Paano ka-install yung battery? Dito rin yata yung battery. Saan yung battery niya? Na isa. Sa ibabaw. Ito yata. Paano ba itsura ng battery niya? Oh, ito na yata. Paano ba? Paano ba itsura ng battery niya? Ayun yung battery. Oh, dalawa nga yung battery. Ito na. Paano ba uninstall yung battery? Alam, locking mechanism. Ito yata, tingnan natin dito. Wala. Hindi natin paresahin, baka masira. Paano ba? Tanggalin yung battery. Ayun. Yun, sinasalpak lang. Ayun, oh. Ang liit. Ganito lang pala. Ano yata dito? Ayun. Ganun lang. Kasi yung charging, paano yung charging nito? Ayun, may charging hub nga pala. So, ito bali mga cars. Yan, ang liit. Tapos, teka. Mayroon pa bang iba dito? Yan yung aircraft. Wala na. Ano na lang to, parang baka mga cable na lang to. Ayun, cable nga. Tapos may ano, may cloth. Ay, parang ano to, wala siyang bag. Wala siyang carrying bag. Ito na lang yung parang pouch niya. Tapos may USB cable dito. USB cable. Ayan mga cars yun. USB cable, pang charge. Ayan. Tapos ito, yun nga, pouch. Pouch niya oh. Wala siyang carrying bag. Pouch. Hindi kaya masira yung gimbal niya. Parang ano siya eh. Parang nakafix siya eh. Nakafix yung gimbal niya eh. Tapos may ano lang. Parang may rubber damper. Parang shock absorber na mechanism. Yun oh. Nakafix siya eh. Siguro ano lang siya. Naka-fix gimbal, tapos baka may electronic stabilization lang siya. Matindi yung electronic stabilization niya. Wala siya eh, naka-fix siya eh. Naka-fix yung camera niya mga cars eh, oh.
Walang gimbal eh. Naka-fix eh. Tilting lang siguro, one axis lang eh. Tilt up and down lang eh. Pero yung ganyan, yung y-axis yata, yung horizontal wala eh. Yung ano lang eh, yung vertical lang eh. Up down, up down. Wala siyang gimbal. Electronic stabilization to panigurado. Mamaya babasahin ko yung ano. Yung ano niya, yung instruction manual. Ayan oh. Tapos ito lang yung pouch niya. So yung gimbal niya, ay yung camera niya hindi magalaw kasi nga walang gimbal. Hindi siya magalaw. I mean pagka hindi siya physically magalaw. Pero I'm sure may electronic stabilization to para may stabilize yung image. Ayun, kasyang-kasya. Parang wala lang eh, oh. Parang wala lang eh. Yun nga, tama yung mga sinasabi na na pwede lang ibulsa talaga to eh. Ang liit oh. Parang cellphone lang eh. Yun oh. Parang cellphone lang eh. Teka. May bulsa ko dito eh. Tingnan ko kung pwede mabulsa. Ayun, pwede nga. Ayun, nakabulsa oh. Pwede nga. Pwede nga ibulsa. Sobrang liit. Pero sana wag yung gimbal, yung camera niya. Hindi pero protected naman siya. Protected yung camera niya nito eh. In case of accidental bump. Ito. Protected nito. Tapos etong pagka finold mo to, ito yung nakaka-protect sa kanya. Yung cage ng ng propeller ng ng motor niya. Ito nakaka-protect sa kanya pagka finold mo ganyan eh. Ayan yun parang protection niya, camera protection niya eh. Gimbal protection na. Yan oh. Ito pag na-press mo to, walang mangyayari oh. Kasi nga napoprotektahan nito nung cage. Nung propeller protector, tapos etong etong part na to. Yan oh. Kaya kahit ibulsa mo, hindi siya kahit ma-press siya, hindi maapektuhan yung camera. Diba? Tapos as far as I know, may may internal memory siya na built-in memory na 32 gig. So mamaya babasahin ko yung user manual para well guided ako in case na i-made in flight ko siya. Liit lang. Laruan nga, parang laruan. Yun, legit. Ang bilis eh, ang bilis na delivery. Siguro 5 days lang andito na. Kasi sabi ng seller, nasa Philippines daw yung nila, yung warehouse. Yung stock nila is nasa Philippines. So napakadali. Actually, Sabado yata nandito na to sa may banda sa amin, sa local local hub ng Shopee Express. Dito. Pakaliit. Maganda. Maganda. Okay. Balik na natin. Yan to. Ganyan. Yan o. Safe siya eh. So, i-charge ko yung battery niya. Mamaya. Siyempre pagkatapos na ito. Galing. Ganda. Galing. Charging hub, good. Napakalit niya, mga car-C. So legit mga car-C. Hover Air X1. Okay, so magagamit ko na rin 'to. Maganda 'to pang Di mo na kailangan ng remote. Di mo kailangan palayuin ng lipad. Easy to carry. Yan, 00 Robotics, Hover Air X1, no? Legit. So mga car-C, thank you for watching. And paki-subscribe naman sa aking channel para yung made in flight ay kung gusto nyong maabangan yung mga flights nito ay paki-subscribe sa aking channel. Paki-thumbs up na rin tong video na to. And
Sa mga baguhan, thank you for patronizing my channel. And sa mga baguhan ba na dati, ay nabanggit ko. Sa mga dati ng subscribers, thank you for patronizing my channel. Salamat sa pagtsatsaga. And sa mga baguhan lang, na nais na makita yung lipad ng Hover Air X1, ay pakisubscribe na lang sa akin channel. And pakilike na rin tong video na to. Thank you for watching. Pakiabangan nyo yung abangan nyo yung aking mga test na ito. Test ng aking Hover Air X1. Ano ba yung itsura niya? Ayan, ang ganda oh. Sana matibay din siya. Pati yung cage niya sana matibay. Yung propeller. Then yung may ultrasonic sensor siya yo. Para for landing. Saka siguro doon siya kasi walang GPS to. No GPS, wala siyang GPS. Altitude hold lang and then ultrasonic sensor. Yan. Ito lang yung niya, yung mga technology niya para ma-detect yung surface, yung altitude, and then yung the way na i-stable niya yung yung aircraft. So 6-axis gyro stabilization to for sure, altitude hold, ultrasonic sensor. Yan. Alright, thank you.